Sabihin mo nga sa akin, anong gusto mong kapalit para hiwalayin mong kapatid ko? Sa pakiramdam ni Lirio ay pabulong lamang yun na nagmula sa ibabaw ng kanyang ulo. Wala kang dapat na hinging kapalit, sabi niya sa pilit na pinatatatag na tinig. Hindi mo kami kayang paghiwalayin ni Gabriel. Kaya, tila nakakalokong sagot ni Angelo. Biglang ginawa niyang paglingon at sa ginawa niyang iyon ay halos mag-abot ang kanilang mga mukha. Dumapli sa mukha niya ang mainit-init na hininga ng binata. You are not the right woman for my brother, kaswal na sabi ni Angelo. Umismid siya saka humakbang para iwan ito. At saan ka naman kumuha ng karapatan para sabihin yan? Bahagyang kinibit nitong balikat. Dito, in one swift move, natagpuan niyang sariling nakakulong sa mga bisig nito. Ang mga labi nito ay umangkin sa mga labi niya. At sa pagkakataong iyon ay mas determinado itong hindi na siya makakaalpas pa. Ano ba talagang nangyari? Bumubungad pa lang si Lirio sa pintuan. Nagtatanong na siya sa ina. Nasa sala si Miss Mercedes Castillo. Ang paa ay nakatapak sa mesita at ang isa'y nabebendahan. Lumuwang ang ngiti sa mga labi nito nang makita siya. Wala ito, natapilok lang ako. Namaga. Wala? Ungol niya at yumuko upang hagkan ito sa noo. Mukhang wala na kayong magagawa kung hindi ang maupo maghapon. Paano kayo dito? Ni kasamang mag-aabot sa inyo ng tubig ay wala. Biyuda ng kanyang ina, bata pa lang siya namatay ng kanyang ama at wala naman siyang naging kapatid. 3 taon na rin silang magkahiwalay ng mag-ina at maliban sa minsan-minsang pagdalaw sa pagtawag na lamang sa telepono, sila bumabawi sa isa't isa. Head teller siya sa isang commercial bank sa Caloocan. At kahit na may branch ng nasabing bangko sa kanila sa Nueva Ecija, hindi naman siya nakapag-request ng transfer of assignment. Nakalinya siya sa promotion. Bago matapos ang taon, nakatakdang magretiro ang isang supervisor. 2 araw lang ang hiningi niyang bakasyon sa opisina. Huwebes ng gabi tinawag sa kanya ng ina na nagka-injury to. At hindi niya mapapayagang hindi man lang ito nadalaw. Kung kaya't kinabukasan din ay umuwi siya sa Kabanatuan. Sinamantala niya na sulitin na ang pag-uwi at Martes na lang siya nang madaling araw luluwas. Malayo to sa bituka, pabaliwalang wika ni Mercedes. Naaasikaso ko pa naman ang sarili ko kahit pa ika-ika. Nilabian niya ito. Kinukonsensya niyo naman ako, mama. Alam naman ninyo na hindi pa ako makakalipat ng trabaho. Hindi naman ho kasi madali yun. Ako ang nagsasesyon sa inyong kumuha kayo na makakasama dito. Ayaw naman ninyo. Umiling to. Tama na sa akin yung pinsan mong si Shirley. 3 beses ang linggo nandito siya para siyang gumagawa ng ibang gawain. Hindi naman ako sanay na palagi na lang na nakaasa. Bakit ho nagkaganyan ng paa nyo? Banayad niyang sumbat. Kung dito nyo na pinatitira si Shirley, utos na lang kayo ng utos. Kailangan rin siya sa kanila, nag-iisang babae lang yun ang Tio Ponso mo. Kumilos ito upang tumindig. Agad namang nakaalalay si Lirio, ngunit pinalis nito ang kanyang kamay. Napailing na lang siya. Ganun talaga ang kanyang ina. Hanggat makakaya, hindi iasang sarili sa iba. Sumunod na lang siya nang tunguhin itong kusina. May almusal na nakahain sa mesa. Ang percolator sa malapit ay sigurado siyang mayroong umuusok na kape. Napangiti siya, yun ang namimiss niya kapag nasa Caloocan siya. Madalas itang halian ng kain niya para sa almusal. Ngunit kapag nasa Kabanatuan siya, hindi makakapayag ito na walang laman ang kanyang sikmura. Kain na tayo, sabi nito. Tahimik lamang siyang kumain. Matatapos na sila nang magsalita ito. May handaan bukas sa mga Romero. Wika nito, natigil siya sa pag-inom ng kape. Tumingin pa muna siya sa ina bago nagbukas ng mga labi. Ano okasyon? Engagement party. Ikakasal na si Gabriel. Parang nananansya pang wika nito. Nagkibit siya ng balikat. Walang problema sa akin, mama. Magkaibigan naman kami ni Gabriel kahit na nagkahiwalay na kami. Tipid itong napangiti. Mabuti naman, nasa isang lugar lang kasi tayo. Kahit walang nagsasalita, alam na mga nasa paligid ang naging relasyon nyo. Tapos na ho yun. Kung mag-aasawa na siya ngayon, masaya ako para sa kanya. Lirio, napatitig siya sa ina. Kabisado niya ang ganong tono nito. Alam niyang maipapakiusap ito sa kanya kung hindi man ay may hihilingin. May problema ho ba? Kaget ng umiling. No, hindi naman problema. Kaya nga lang nakapangako ako sa ina ni Gabriel. Okupado ang lahat ng mga katulong niya sa bahay at nagpresenta akong tutulong na maglinis sa kanila. Hindi ko yun magagawa sa kalagayan kong ito. Sinilyapan niya itong nakabenda ng paa. Pumasok kayong katulong doon?
Bahagyang umalas ang tinig niya. Para lang sa okasyon to, Lirio. At ako nagpresenta. Ganon din naman ito sa atin, hindi ba? Para ano pang naging magkakapitbahay tayo. Pero mama, hindi mo ba matanggap na mag-iskoba ako ng sahig ng bahay na saan ay ikaw ang nakatakdang magiging reyna? Napahugot siya ng malalim na hininga. Hindi sa ganoon, mama. Una, may edad na kayo. Kung dito nga sa bahay, hindi ko kayo mapapayagang gumawa ng mabibigat. Tapos piniresinta niyo pa palang sarili niyo doon. Hindi ako naniniwala sa dahilan mong yan, Lirio. Alam ko minahal mo si Gabriel. Yun ang katwirang pinapaniwalaan namin ni Sofia. Ang babaeng sana'y magiging biyanan mo. Tapos na yun, mama. Sana hindi ka nagpresenta sa ganyang trabaho. Nakalagpas na tayo sa dati nating estado. Magaan na kahit paanong buhay natin ngayon kumpara nung kailangan pa ninyong kumuha ng labahin sa kanila. Para may maipambaon ako sa eskwela. Ang kanyang ina naman ang tumiimang titig sa kanya. Magiging mapagmalaki ka na ba ngayon, Lirio? Tinakwil mo ng kahirapang pinagdaanan natin. Mama, hindi sa ganoon. Kaya ako nagsikap na makatapos at magkaroon ng trabaho. Ay para mabigyan ko naman kayo ng kaunting kaginhawaan. Bakit kailangan gumawa pa kayo ng ganyan? Anak, malaki pa rin ang utang na loob natin sa mga Romero. At isa pa, hindi ako tinuring na iba ni Sofia. Hindi siya nagpatawag na senyora kahit na kanino sa mga naging upahan niya ng serbisyo. Tumayo ito't sinimulang imisin ang pinagkainan nila. Alam niyang kapag huminto na sa pakipagdiskusyon ng ina, suko na to. Ngunit hindi ang klase ng sukong nagbibigay. May natitira pa ring tampo para sa kanya. Nangalumbaba siya sa mesa habang pinapanood ang ina sa pagliligpit. Tangkaman hindi niya ginawang tulungan to. Hindi rin ito papayag, pinagmasdan niyang ina. Halata na sa mukha nitong edad. Baka dahil sa mahirap na buhay na pinagdaanan nila. Ngayon pa lang sila unti-unting nakakabawi. Mula sa isang kwartong inuupahan nila, 5 bahay mula sa mga Romero ay nakalipat sila sa isang maayos na apartment sa kabilang block. Gayunpaman ay magkakapitbahay pa rin ang turingan nila sa isa't isa. At alam niya na kaya hindi nagbabago si Mercedes sa pagturing na amo kay Sofia ay dahil malaki ang naitulong nito noong panahong ginagapang siya ng ina sa pag-aaral. Gusto niyo bang ako umako sa dapat sana'y kayong gagawa sa malaking bahay? Mabilis na gumawa siya ng sariling pasya. Alam niya kahit na hindi nito yung direktang sabihin, yun ang gusto nitong ipagawa sa kanya. Kung hindi nito hihilingin umuwi siya. Nagtatampong tingin sinulyapan siya nito. Hindi mo naman kayang gumawa ng ganong trabaho. Mulat sa pool, hindi naman kita sinanay sa gawaing bahay. Kung sabi niyo'y mag-iiskoba lang ng sahig, madali lang yun. Kayang-kaya ko. Isa pa halos di kuryente naman ang mga gamit doon. Hindi ako masyadong mahihirapan. Nagliwanag ang ekspresyon nito. Salamat, dapat nga naroon na ako ngayong mga oras na to eh. Tumindig na rin siya. Magbibihis ng ho ako. Iniwan niya ang dalang kotse at sumakay sa tricycle. Wala sigurong matutuwang pupunta siya sa mga Romero na gamit ang kotse. Gayong mag-iskoba lang naman siya ng sahig doon. At saka hindi naman sa kanyang sasakyan, sa best friend niyang si Mabel na manager ng bangko. Ngunit sa ibang branch, pinagagamit sa kanya yon dahil nagkaroon na ito ng bagong kortesiya ng kumpanya. Nang bumaba siya sa tapat ng bakuran, naman niyang malaking pagtitipong gaganapin doon. Maraming tao sa paligid, nasa kanya-kanyang trabaho. Ilang lalaki ang nag-aayos ng hardin at ang iba naman ay nakatoka sa paglilinis. Kung tutuusin, hindi na dapat bahay ang tawag doon kung hindi mansyon. Ngunit nakasanay na ng lahat na kapag sinabing Romero, ang solar na yun ang tinutukoy. Lirio! Malakas na tawag ni Sofia na kaagad siyang namataan. Binilisan niyang paghakbang. Magandang umaga ho. Halika, pasok. Kailan ka dumating? Sabi ko na nga ba sa mama mo't kumbidahin ka para bukas ng gabi. Bukas pa ho yun, ngiti niya. Ngayon ho ay makikitulong na muna ako dito. Ako ang kapalit ni mama. Naku, hindi. Maring iling nito. Kahit kailan hindi pa kumupas ang ganda nito. Maamong mukha. Halos kawangis ng nililok na imahe ng Berhen. At pati kalooban ay ganun din kabusilak. Kaya nga ni hindi niya ininda kung nagkahiwalay man sila ni Gabriel. Lumagi ito sa tabi niya at kahit na anong sabi ang gawin niya, ay para siguraduhin hindi nito maayos naman siya. Hindi siya nito pinabayaan hanggat hindi siya nakikitang emotionally stable. Kaya nga napilitan siyang sa Maynila maghanap ng trabaho. Ay dahil walang gustong maniwala kanino man kina Mercedes at Sofia na hindi siya nahirapan sa pakipaghiwalay ni Gabriel sa kanya.
Kung meron mang totoong nakakaalam ng dahilan, silang dalawa lang ni Gabriel. Ginala niyang paningin na sasabik niya siyang makita si Gabriel. Ngunit hindi naman niya basta-basta na lang maitatanong kay Sofia ang binata. Dito tayo, wika nito. Hinawakan siya nito sa kamay at napasunod na siya sa mga hakbang nito. Hindi pa ako nag-aalmusal. Saluhan mo ko. Katatapos ko lang ho. Magalang niyang tanggi. Alam naman ninyo ang mama ko, hindi papayag na hindi nalalamnan ng tiyan kapag umaga. Saan ho ba siya dapat maglilinis? Magsisimula na ho ako. Sumimangot to. Tumigil ka nga, yan din naman si Mercedes na nagpresinta. Ayaw ko nga eh, siya lang itong may gusto. Sa palagay mo ba, papayag akong gumawa pa siya dito? Abay, munti ko na siyang maging balae ah. Nahiya siyang ngumiti. Mag-juice ka na lang kung kakaalmusal mo lang. Dinulot nito sa kanyang isang mataas na basa ng orange juice. Magkwentuhan na lang muna tayo. Wala kang gagawin dito. Tingnan mo nga ang dami ng mga taong inupahan ni Marshall. Ginala nitong tingin sa dami na nagtatrabaho para maigayak ang buong bahay. May kanya-kanya ng destinong gagawin. Isa pa, hindi ako papayag na gumawa ka rito. Bisita ka namin, Lirio. Bukas nandirito ka, ipangako mo. Mukhang hindi ho yata ako makakatanggi eh. Kung hindi kita nakita ngayon, iisipin kong nasa trabaho ka't masyadong abala. Ngunit naririto ka? Ano naman ang dahilan para hindi ka dumalo? Mamaya pang hapon ang dating ni na Gabriel at ng kanyang fiancé. Sa bagay, gusto ko rin ho silang makilala. I mean, yung babae. Magkaibigan naman kaming nagkahiwalay ni Gabriel. Yun nga ang pinaniwalaan naming lahat. Kaya naman alaki ng pagtataka ko na sa loob ng 3 taon, hindi ko malang dumalaw dito sa akin. Wala na ba talagang problema sa inyo ni Gabriel? Wala ho, matapat niyang sabi. Bukas ho ng gabi nandito ako, kami ni Mama, para mapatunayan ko sa inyong hindi naman problemang nakaraan namin ni Gabriel. Nasisiyahan itong tumango. Mabuti naman kung ganon. Ang totoo, Lirio, gusto kita maging manugang. Kilala kita mula nung bata ka. Kaya lang hindi ko naman hawak ang kapalaran ng mga anak ko. Kung sinong gusto nila ay ginagalang ko. Ang ibinibilin ko palagi ay husayan nila ang pagpili. At hindi ko rin naman sinasabi sa'yo na nagkamali ng pagpili sa'yo si Gabriel. Siguro lang hindi kayo laan sa isa't isa. Yun din naman ho ang iniisip ko. Ilang beses nang dinala dito ni Gabriel ang kanyang mapapangasawa, si Jenny Lynn. At nitong huli nga ay humiling ang bunso ko ng isang engagement party. Mahina itong tumawa. Hindi kami makahindi ng esposo ko. Isa pa, sabik din kaming ipagkalob yun. Parang gusto na naming mawala ng pag-asa na mag-aasawang panganin namin si Angelo. Total ay nasa mabuting estado na si Gabriel. He has our blessings. Pinaraan lang niya sa kabilang tenga ang pagbanggit nito sa panganin na anak. Kung meron mang dahilan kung bakit iniwasan niyang tumuntong na muli sa teritoryo ng mga Romero. Si Angelo yon, si Angelo. Matay man niyang isipin ay walang kaanghel-anghel sa personalidad nito. Anghel siguro sa ilalim ng lupa, ngunit kailanman hindi anghel ng langit. Mahina siyang napailing. Minsan talaga ay hindi bumabagay ang pangalan ng isang tao sa personalidad na taglay nito. Samahan mo ko sa greenhouse, Lirio. Effective ang vitamins na isinasama ko sa pagdidilig ng mga orchids ko. Halos hindi sila nagmamaliw sa pamumulaklak. Tinulak nitong platong pinagkainan at tumayo na matapos lumagok ng tubig. Tumayo na rin siya. Kabisado niya ang bawat bahagi ng bahay na yon. At mula doon ay ang pinagmamalaking greenhouse nito na talaga namang kompleto sa mamahaling klase ng orkidyas. Mahusay pa rin kayong mag-alaga, komento niya. Yan lang naman ang libangan ko. Alam mo naman, hindi pa rin ako matangay ng mga amiga ko na mag-ballroom dancing. Homebody talaga ako. Excuse me ho, meron po kayong tawag sa telepono? Wika ng katulong na lumapit. Sandali lang, paalam ni Sofia sa kanya. Naiwan siya sa greenhouse. Gusto rin niya ng mga orchids pero isang hilig yon. Napilit muna niyang ini-ignore. Hindi praktikal sa katayuan niya magkaroon ng ekstrang gastusin na hindi naman masyadong importante. Tinuruan siya ni Mercedes na matutong maghigpit sa pera. Kaya nga tuwing gagasta siya, iniisip na muna niya kung tama nga bang bilhin ng isang bagay na gusto niya. Hindi naman sila nag-aambisyong yumaman ni Mercedes. Siguro'y naranasan nilang mabuhay ng mahirap, kaya maingat siya sa pagbibitaw ng pera. Naramdaman niyang may kumilos sa kanyang likuran.
At sa paglingon niya, hindi si Sofia ang pagbalik sa greenhouse kundi isang lalaking pinakahuling na naisin niya makatagpong muli. "So, the fortune hunter is here," sarkastikong sabi ni Angelo sa lakas na tinig na sa kanya lang pinaparinig. "Hanggang sa huling sandali ba ay umaasa kang babalikan ni Gabriel?" Matalim ang tingin na ipinukol niya kay Angelo. Kulang na lang ay magbuga ng apoy ang mga mata ni Lirio para tupukin ang kabuuan ng binatang tumambad sa kanya. Ngunit sa halip pinuno niya ng hangin ang kanyang dibdib saka humakbang palihis sa kinatatayuan nito. "Ipagpaumanhin mo, hindi ako nagpunta rito para ikaw ang kausapin ko," aniya sa pinakamataas na tinig. "Really? Si Gabriel pa rin ba ang pinakakamatayan mo?" Ni hindi nabali si Angelo sa asidong nasa tinig niya. "Wala kang pakialam. Ang importante hindi ikaw ang makausap ko. Ang totoo ay ni makaharap hindi ko na naisin kung ikaw lang naman." "Wow! Eksaherada ang bulalas ng binata. Watch your tongue, lady. Baka kainin mong sinasabi mo." "Makikiraan, aniya. Anyang tutunguhin ang daan pabalik sa lanay." Ngunit maagap ang kamay nito na pumigil sa kanya. "May pag-uusapan pa tayo. May diin sa tono nito. Halos maningkit ang mga matang umangat ang tingin niya dito. Kung ano man ang pag-uusapan natin, matagal na yung tapos. Tinapos mo yun ang paghiwalayin mo kami ni Gabriel." Tumaas ang sulok ng labi ni Angelo. "Ako bang sinisisi mo sa paghihiwalay ninyo?" "Think again, Lirio." Pinigil niyang mapapikit ng mariin. Kung hindi siya nagkakamali, wala pang 5 beses na tinawag siya nito sa kanyang pangalan. At sa tuwing mangyayari yon, tila nais niyang kiligin. Sa kanyang pandinig, nag-iiba ang paraan ng pagbigkas nito sa pangalan niya kumpara sa ibang tao na palagi na tumatawag sa kanya. Lirio. Kapag binibigkas ni Angelo ang pangalan niya, tila ba naroon ang paglalambing, malayong malayo sa intensyon nitong insultuhin siya. Nagtagis ang kanyang mga bagang. Insultuhin, yun lang ang tanging alam na gawin nito sa kanya nung una pa man. At magpasa hanggang ngayon, yun pa rin ang nais nitong ipamukha sa kanya. "Ano?" Untang nito. "Naisip mo na ba tama ako sa sinabi ko? Ikaw ang pumili sa kung anong relasyon niyo ngayon ni Gabriel. Kahit kailan napaka-arugante mo." Pigil na pigil ang emosyon niya. "Ikaw ang nagmaniobra sa relasyon namin. Ako nga siguro. Pero ang natatandaan ko'y matigas ka. Hindi ka magpapamanipula sa ibang tao kung ayaw mo. O mas tama yatang sabihin na, hindi ka magpapamanipula kung hindi rin lang tamang presyo." Otomatikong umangat ang isang kamay niya. Ngunit bago nakadapong kanyang palad sa pisngi ni Angelo, maagap na yung nasangga nito. "Subukan mong gawin, Lirio. Kung napayagan kita noon, hindi na ngayon. Pagsisisihan mo." "Hinahamon mo ba ako?" Galit na wika niya. "Naghahamon ka ba?" Balik na tanong nito. Pabagsak siyang huminga. "Napaka-imposible mo." Sa kanya binirehan ng talikod. Walang anumang sinundan siya ng tingin nito. Wala siyang kamalay-malay na sa likod niya ay nag-iwan ng tipid ng ngiti ang mga labi ni Angelo. Diretso nang uwi si Lirio. Nagbili lang siya sa mayordoma ng mga Romero para ipasabi kay Sofia na uuwi na siya. At sa halip na sumakay sa tricycle, nilakad lang niyang isang block. Hindi niya iniinda ang init ng sikat ng araw. Mag-alas 11 ng oras sa kanyang relo at dahil palagi siyang nakakulong sa air-condition na bangko, mahapdi sa kanyang balat ang init. Ngunit baliwala iyon kung ikukumpara sa inis na naramdaman niya sa dibdib. Yung ding inis na yun ang dahilan ng pagkunot ng noo niya at hindi ang pagkasilaw sa sikat ng araw na nasa harapan niya. Kahit kailan, hindi niya makakalimutan kung paano sila unang nagkatagpo ni Angelo. Malapit sila ni Gabriel sa isa't isa. Labas-masok siya sa tahanan ng mga ito. Likas na mababang loob ito. Hindi nito tinitingnan ang katayuan niya sa buhay. Matanda siya ng 3 taon dito. Second year college ito at 4th year naman siya. Dahil hindi naman siya nakakuha ng full load nang magsimulang ligawan siya nito. Ang una kagad niyang sinabi ang distansya ng kalagayan nila sa buhay. Wala namang mayaman o mahirap pagdating sa pag-ibig, katuwiran nito. Basta sa nagmamahalan, pantay-pantay lahat yan. Sa sine saka sa comics siguro ganun nga. Pero sa totoong buhay, iba. Kung mayroong sasang-ayon sa pag-ibig natin, isa yun sa 1,000. Ang pinaka-importante sa lahat yung tayong dalawang nagmamahalan. Pinagmasdan niya itong mabuti, hinahanap niya sa ekspresyon nito ang pag-ibig na binabanggit. "Magkaibigan na tayo, bakit gusto mo pang magkaroon tayo ng relasyon?" Tanong niya. "Mahal kita," kagyat na sagot nito. Marahan siyang umiling. "No, hindi ako naniniwala. Sabihin mo nga sa akin kung bakit mo ako mahal." Shock siya sa narinig na sinagot nito.
At kung siya man ay parehong nararamdaman ni Gabriel, paniniwalaan niyang pag-ibig ang dahilan nito. Ngunit ibang nakikita niya. You are just fascinated with me, Gabriel. Nakikita mo lang sa akin ang ideal woman mo. Pero hindi nangangahulugan ako ang babaeng yon. Nagkakamali ka, tanggi nito. Iniisip mo kasi ang katayuan ng buhay niyo kumpara sa amin. Hindi kami tumitingin sa laman ng bulsa ng isang tao. Ang importante ang ugali at pagkatao. Mahal kita, Lirio. Hinayaan niyang hawakan siya nito sa kamay at walang pagtanggi rin siyang ginawa ng dalhin nito sa mga labi nitong kanyang palad. Please, Lirio, accept me. Binawi niyang kamay sa kahumugot ng malalim na paghinga. Let's make a deal, Gabriel. Deal? Deal, tango niya. Tutal, wala naman akong boyfriend. Tatanggapin ko sinasabi mong pag-ibig. Honestly, hindi ako naniniwalang pag-ibig ang nararamdaman mo sa akin. But let's give ourselves a chance. Magkaibigan naman tayo, hindi ba? Hindi mo ko kayang mahalin? May bumandang kirot sa mukha nito. Kasama yun sa bibigyan natin ng tsansa, pero kung sino man ang makakita sa atin ng ibang mamahalin. Malaya tayong makakapaghiwalay sa isa't isa. Mariin itong umiling. Hindi mangyayari yun sa akin. Mahal kita. Puno ng kumbiksyong wika nito. Malalaman din natin yan paglipas ng mga araw. Hinayaan nga niya si Gabriel sa pagpapakita nito ng sinasabing pag-ibig sa kanya. Hindi nagkulang sa pagpapaalala sa kanya si Mercedes. Higit sa kanya itong nag-iisip kung anong ipupula sa kanila ng mga tao sa pagpatol niya sa isang Romero. Maalalahanin si Gabriel, ngunit kahit anong gawin nito hindi niya madama doon ang pag-ibig. Kung tutuusin, wala naman siyang mapagkumparahan ng pag-ibig. Hindi pa niya yun naranasan kahit sa kaninumang lalaki. Ang idea niya ng pag-ibig ay nakuha niya sa kababasa ng pocketbook. At malaki ang paniniwala niya sa mga romance stories na yon. At isa pang natitiyak niya hindi totoong in love sa kanya si Gabriel. In love ito sa nakikita sa kanya bilang larawan ng mga katangiang hinahanap nito sa isang babae, ngunit hindi sa mismong siya. At ang maganda sa relasyon nila ay pareho silang open sa isa't isa. Sinasabi niya rito kung merong gustong manligaw sa kanya. At sa mga pagkakataon na yun niya, natitiyak na hindi nga ito umiibig sa kanya. Interesado to sa pakikinig. At bahagya man hindi niya ito nahimigang nagseselos. Hindi ka nagseselos? Hindi nakakatiis na tanong niya. Nakangiti pa ito ng umiling. Bakit naman ako magseselos? Bala ka palang ligawan, hindi ka pa nililigawan. Pinisil siya nito sa palad. 3 buwan na rin ang relasyong pinagkasunduan nila. At hindi niya matiyak kung paggalang ang tawag ni Gabriel. Sa paraan nitong maliban sa hawak sa kamay ay hindi na lumagpas pa. Hindi naman siya agresibong babae. Pero hindi naman niya siguro masisisi kung maski paano ay hanapan siya ni Gabriel na halikan siya kahit sa pisngi man lang. Darating nga pala si Angelo sa 1 buwan. Maya-maya'y sabi nito. Darating? Hindi makapaniwalang ulit niya. Mabutit na isipan na kapatid mo umuwi pa. Kahit hindi sinasadya, bumada sa tono niyang pagtuya. Hindi pa niya nakikita si Angelo, ngunit sa dalas na pagpunta niya sa bahay ng mga to, hindi maiwasang maski paano ay makaringgan niya ang usap-usapan ng mga katulong. Magkaibang ugali ng magkapatid. Kung gaano ka-friendly si Gabriel ay siya namang pagiging snob ni Angelo. Ayon sa mga katulong, namimili ito ng taong kakausapin, lalo na ng taong kakaibaganin. Hindi niya nagustuhan ang narinig kaya kahit na hindi pa man ito nakikilala, may nabuo ng imahe sa kanyang isip. Yung klase ng imahe na puno ng pangit na impression sa lalaki. Sa isang antique chest, sa sala ng tahanan ng mga to, naroon ng maraming nakakwadrong larawan. Tanging sa mga larawan doon nag-e-exist ang presensya ni Angelo bilang kasapi ng pamilya. Mula high school ay sa Maynila ito nag-aral. Likas na matalino kaya nagkaroon ng scholarship para makapag-aral sa Yale. Nang makatapos, kinuha kagad isang malaking telecommunications company at nabigyan ng isang mataas na posisyon. Kung ilang taon nang hindi umuwi si Angelo sa kabanatuan, ay si Sofia na lamang marahil ang nakakaalam. At para lamang magkitang mga to, siya pang luluwas at dadalaw kay Angelo. Sa larawan, kilala niya ito. Kapansin-pansin ng 2 katulong na kapag ang mga frame pictures ng pupunasan ay nagtatagal sa mga larawan ni Angelo. Kung tutuusin, mas gwapo si Gabriel. Maamong muka dahil malaki ang hawi kay Sofia. Boyish ang dating. Si Angelo ay may impresyong maramot ngumiti. Ang mga titig ay tila palaging nang aarok sa katotohanan ng mga sinasabi ng kausap
at hindi niya maintindihan kung paanong kahit sa litrato ay may kapangyarihan itong makapanindak ng tao. Ngunit hindi niya aminin sa sariling nagpapasindak siya dito. Ano ba naman ang magagawa ng isang litrato? Ang alam niya malakas ang taglay na personalidad ni Angelo. At nang binanggit ni Gabriel ang tungkol sa pagdating nito, hindi niya maunawaan kung anong dapat na maramdaman. May kudlit na kasabikang dumaan sa kanyang dibdib, ngunit kagad din yung napalis nang maalala ang pagkakaiba ng ugali ng dalawa. Mabuti naman, nanula sa kanyang bibig sa kawalan ng masabi. Hindi na siguro nakatiis sa pangungulit ni Daddy. Proud naman si Daddy sa success niya sa pagtatrabaho. Pero mas matutuwa si Daddy kung magkakaroon siya ng interest na hawakan ang business ng pamilya. At napapayag ng Daddy mo? Hindi. Ang alam ko ibibigyan ni Angelo ng chance ang negosyo. Kung mahahawakan ito, pwede na rin kay Daddy yon. At least hindi hayagang tinatalikuran ni Angelo. Ang pinaghirapan niya. Bakit kay Angelo ibinibigay? Bakit hindi sa'yo? Hindi ba ikaw ang palaging kasama? Hindi mo pa ba kaya? Mas matanda sa akin si Angelo at isa pa wala namang problema sa akin. Alam ko namang may tiwala rin sila sa akin. Yun nga lang, mas malaki ang tiwala nila kay Angelo. Pinakiramdaman niya si Gabriel at gumaan naman ang loob niya ng kahit nakatiting ay wala siyang mahimigang pananaghihili nito sa kapatid. Bago pa dumating ang takdang araw ng pag-uwi ni Angelo, nagkaroon na ng pagbabago sa relasyon nila ni Gabriel. Hiyang-hiya pa ito na magsabi sa kanya. Halos hindi makapagbuka ng bibig, ngunit may hinala siya kung ano ang nais nito. Ibang babae, Gabriel? Nahiya itong tumango. Lirio, I'm sorry. Hindi mo kailangang sabihin sa akin yan. Napag-usapan naman natin ito, hindi ba? Hindi ko naman gustong saktan ka. Ginitian niya ito. Well, hindi naman masyado. Ang totoo ay tinimbang ko rin ang sarili ko kung kaya kitang mahalin. Mahal kita, Gabriel, bilang kaibigan. At alam kong hanggang ngayon, ganun din naman ang nararamdaman mo sa akin. Nagmamahalan tayo, Gabriel, pero hindi tayo nag-iibigan. Siguro ngayon, naintindihan mo na kung anong pagkakaiba ng dalawang salitang yan. We're still friends?